Tinding pasabog ang ibinunyag ni Vice Presidente Inday Sara Duterte laban kay Pangulong Kuting Jr. matapos itong isiwalat ang umano'y pagkukulimbat ng mahigit 2 bilyong pondo ng bayan. Sa isang matabang na bahayang diretsahang biniso ni VP Sara umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo na dapat sanay nakalaan para sa mga proyektong pangkaundaraan sa mga lalawigan. Ayon sa mga ulat, may kinalaman ang nasabing pondo sa mga proyektong hindi natuloy o kaya'y bigla na lamang nahinto at ngayon ay hindi matukoy kung saan napunta ang malaking bahagi ng pera. Giit ni VP Sara, dapat nang magkaroon ng malalimang imbestigasyon upang malaman kung sino-sino ang mga sangkot at kung paano ito na isakatuparan ng hindi agad napunta sa Commission on Audit o ng iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi pa nagbibigay ng opisyal ng pahayag ang kampo ni Pangulong Kuting hinggil sa mga mabibigat na akusasyong ito. Ngunit inaasahan na ang matinding sagutan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal ng bansa. Samantala, umuugong na rin ang panawagan mula sa ilang mambabatas at mga grupong sibiko na agad magsagawa ng independent probe upang matiyak ang katotohanan sa likod ng kontrobersiyang ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Baka lang naman. Kasi kung isipin nyo maigi, dapat ngayon nakauwi na si Pangulong Duterte kung talagang iniisip ng ICC na labag sa batas or kapag labag sa batas yung ginawa ng isang bansa na pagdala doon sa kanila, dapat sila mismo ang magsusuko or sila na mismo ang gagawa ng hakbang na ibalik nyo yan doon, mali yung ginawa ng pinuno niyan doon, baka kami pa malintikan. Baka mamaya dito pa magka-problema pa kami dyan. Yun di ba? Kung isipin nyo maigi yun. Kaya ako minsan napag-iisip ko na, tanga na baka hindi kaya kinokontrol na tayo ICC. Hindi, malinaw kasi mga kaibigan, malinaw yung malinaw yung na talagang mapapaisip ka na, tangina, dapat kasi yung may presidente din po na pinabalik. Hindi ko lang matanda kung anong pangalan. May isang presidente na dinala sa ICC. Nung nalaman ng ICC na mali yung ginawang hakbang sa pag-aresto dun sa presidenteng yun, sabihin na natin hindi presidente, sa taong yun, ang ginawa ng ICC, pinabalik nila. Kasi nga, mali yung proseso. Pero bakit kay PRRD, parang tatagal pa ng halos September pa. So sa madaling salita, baka itong ICC ang nakiusap or baka itong ICC, may usapan talaga itong ICC at si Marcos Jr. para dalhin doon or para doon litisin si Pangulong Duterte. Yan lamang po ay isang isang teorya lamang, hindi wala po yan na 100% na katotohanan. Isa lang po yung teorya na ating pinagdudugtong-dugtong, isang analysis. Pero kasi kadalasan ng nakikita natin, etong si Marcos nakipagsabuatan sa ICC, so goods yun. Yun din ang nakikita ko. Pero hindi kaya talaga na gusto din ng ICC na talagang maaresto si Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung ICC ay isa rin yan sa mga leader ng mga makakaliwa. Diba? Sa mga terorista sa buong mundo. Mahirap yan. Yan ang mahirap niya kasi kung gusto talaga nilang pauwiin, napakadali lang Kapag ginawa ng ICC pauwiin si PRRD, okay na, tapos na. So, ano gagawin ng ibang bansa ng Pilipinas? Hindi tatanggapin si PRRD. Sino? Si Marcos. Puta na, magkagulo yun. Ayun itong gulo. So ito, panoorin po natin full interview VP Sara. Nilinaw ang pag-endorso endorso sa Duterte candidates Sen Aimee at
Camille Villar. So panoorin po natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Full interview po ito, panoorin natin at bigyan natin ng komento. So far okay naman. Nandoon si Hanilet. Umuwi na yung kapatid ko, si Kitty, dahil kailangan niya pumasok sa paaralan. Nandoon yung partner ni President Duterte ngayon, si Hanilet, at nandoon din kasabayan niya yung kuya namin, si Paulo Duterte, yung tumatakbong congressman sa Davao City. So nag-overlap yung schedules nila para makapag-endorse si Hanilet sa kuya namin, kay Congressman Pulong, and aalis na rin si Hanilet, babalik na rin siya sa Pilipinas. So ang maiwan doon ngayon ay si Congressman Pulong Duterte hanggang bago sa araw ng eleksyon, dahil kailangan din niyang umuwi, dahil kailangan niyang bumoto sa Davao City. Vice, you are endorsing the Duterte plus 2. Sa local ba dito sa Cebu, are you endorsing the any governor? Wala akong interactions with mga governor candidates, except kanina nasalubong ko yung isang candidate, si Miss Pam Baricuatro. Meron siyang handshaking sa North Cebu ngayon, so nakita kami by chance doon sa labas ng cemetery ng Danao, at masaya ako dahil nakita ko sa kanilang mga uniforms nandoon yung pagmumukha ni Pangulong Rodrigo Duterte, at nagpapasalamat ako sa suporta nila. Sinabihan ko yung candidate, si Miss Pam Baricuatro, nagpapasalamat ako dahil sinusuportahan niyo si Pangulong Duterte, at tumutulong sila sa panawagan na iuwi na ang ating dating Pangulo dito sa Pilipinas. But you are not officially endorsing her yet? Wala namang mga ganun, ma'am. Pero kaibigan ko naman si Miss Pam Baricuatro, bago pa man nagkaroon ng filing of candidacy, bago pa nagkaroon ng 25 May elections, ay magkakilala na po kami noon pa. Kaya hindi po odd or awkward sa amin na magkausap at magkita. Vice, sinabi mo noon na wala kayong i-endorse ng kandidato, pero what did you decide kung i-endorse sila Camille, sina Senator Aimee at yung buong slate ng PDP? Opo, naalala nyo, galing ng memory mo, naalala nyo noong ako ay nag-resign sa Department of Education, yun din yung time na nagtanong sa akin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung pwede ba akong tumulong sa PDP at mga kampanya sa mga senators. At yun din yung panahon na nagtanong din sa akin si Pangulong Marcos. Tinanong niya ako kung sasali ba daw sa alyansa ang hugpong ng pagbabago ang HNP, dahil noong 2022 ay syempre HNP, ako, and then magkatandem kami. So ibig sabihin nangingi din pala ng tulong si Marcos kay Vice President Sara Duterte para dito sa Alyansa Pilipinas. So siguro napaghalatanan ni Vice President Sara Duterte ng mga koruptong mga hayop na to, kaya tinanggihan din. Okay. Ngayon lang natin nalaman to sa elections. And silang dalawa, sinabihan ko na hindi muna ako sasali sa ngayong election, dahil alam mo yung hindi naman maganda yung karanasan ko sa mga pagsama at pag-endorse ng mga candidates noon. Ngunit nagbago yung panahon dahil nangyari yung pagkuha sa ating dating Pangulo dito sa ating bansa, dinala doon sa The Hague. Pagdating namin doon sa The Hague, nagtanong na naman si Pangulong Duterte kung pwede ba daw ako tumulong sa senators, 10 senators ng partido niya, dahil naiwan sila dito sa Pilipinas. At sinabi ko sa kanya na okay, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, pwede akong tumulong sa 6 PDP candidates and 4 guest candidates ng Duterte. Palakpakan muna natin yun. Alam nyo, ito po yung inaantay namin na sana medyo naging atat lang kami.
Kasi nga pero eto na yung sinasabi namin na sana habang andun po si Pangulong Duterte sa Netherlands, sana si Vice President Sara Duterte muna sana ang tumayo or mag-endorso sa mga 10 Duterte senatorial candidate ni Pangulong Duterte. At buti naman, eto nga, napag-usapan nga dito, no? So, nakita naman na natin na inendorso niya si Senator Bato, Jimmy Bondoc, si Pastor din inendorso niya pero medyo siguro gagawa pa ng bago at may iba pa na kailangan niya pang endorso na abangan natin. So yun, no, alam nyo, maganda yun kasi iba talaga iba ang impact kapag may Duterte sa isang campaign rally, sa isang pagpupulong, sa isang rally na magaganap sa isang campaign, no? Pag nandiyan kasi ang Duterte talaga, lalong-lalo na si Pangulong Duterte, iba talaga yung impact ng tao at talagang pinupuntahan. Hindi ko naman siya sinasabing hindi pinupuntahan yung Duterte senatorial candidate, pero iba talaga yung dating. Iba yung talagang saya, iba yung tinatawag na excitement ng tao kapag nandoon ng mga Duterte, no? So yun, maraming salamat sa tuloy natin. Ang tawag nila ngayon sa kanilang grupo ay Duterte. So yan po yung panawagan na block voting o vote straight doon sa 10 senators ng Duterte. At ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Actually, first time kami nag-meet at nagkakilala dito sa Cebu ni Senator Amy Marcos noong taong 2012 kami nakita dito unang-una sa Cebu. At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Matagal na kami merong exchange ng mga ideas on motherhood. Dahil napakabait na tao ni Camille Villar at napakabuting ina ni Camille Villar. In fact, nung nakita kami bago lang dahil ginawa namin yung kanyang advertisement, ang kanyang endorsement, ang napag-usapan namin ay pamilya pa rin. No? So sabi ko sa kanya, medyo magiging busy ka dahil kampanya, dahil magiging senator ka. Tulad din sa akin, ganyan din yung pinagdaanan ko noon, no? Nahirapan ako ibalanse yung panahon ko para sa mga anak ko, para sa pamilya ko at yung trabaho ko. Pero natuto din ako nung ako ay mayor nung 2010. Nung pagbalik ko nung 2016, natuto na ako magbalanse sa pamilya at sa trabaho. In fact, yung isang anak ko ay nandyan, lalakad sa paligid. Ano yung pag-endorse mo kay Camille at kay Senator Ivy? Does it have the blessing from the President kay PRRD? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte, sa 10 senators ng Duterte. So yun nga, no, bali wala talagang parang hindi na pag-usapan ng mag-ama or sabihin na natin hindi rin kagustuhan ni Pangulong Duterte na i-endorse or walang utos ni Pangulong Duterte na i-endorse itong si Amy Marcos. So sariling ano lang talaga pala, sariling idea lang yan or sariling plano ni Vice President Sara Duterte. So basta sa PDP laban lang tayo. Oo, bahala ang mga tao, basta ang importante wag ho natin ipagpapalit ang 10 Duterte senatorial candidate sa mga ini-endorso or sa maaring i-endorso ng mga kandidato na galing sa alkansya bagoong Pilipinas. No, yun yung pinaka-importante na lang doon.
Kasi na-endorse na ni Vice President Sara Duterte si Amy, pati si Camille. So ang gagawin na lang talaga namin dito ng mga sumusuporta at nagbabalita sa inyo na kung ano mang yung plano nyo, desisyon nyo yan, pero ang amin ay huwag nyo pong kakalimutan at huwag nyo hong babawasan ang 10 Duterte senatorial candidate. Yun na lang talaga dyan, no? So yun, narinig naman na natin yung opinion ni Vice President Sara Duterte. So tuloy pa natin, baka meron pa tayong ibang makuhang impormasyon. Vice, paano makakatulong tong endorsement mo sa ranking nila at sa pagtanggap ng mga tao? Naku, hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung makakatulong ba yon sa kanilang candidacy. Pero yun ang obligation ko sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga, kaibigan ko, si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng 2 kandidato yung 10 dahil as a voter tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators. Miss Annie? Maybe your visit to Cebu is also to endorse and campaign, considering that Cebu is also a voting province. Sa ngayon, wala akong sinasalihang rallies. Ang ginagawa ko lang ay, madami akong ginagawa actually. Galing ako Samar, and then kahapon galing ako north ng sa Leyte, sa province of Leyte. Ang ginagawa ko unang-una, nagpapasalamat sa mga tao. Pero sana isa pang kahilingan at yan din siguro, at yan din, hindi pala siguro, yan din ang nakikita ko sa mga comment section. Sa hindi naman mga trolls ang supporter ng mga Duterte, pero nakikita ko doon na nare-request nila na sana kapag pag nagsagawa ng big campaign rally ang Duterte senatorial candidate, sana po makita ho natin doon si Vice President Sara Duterte at syempre si Mayor Basti Duterte, isa ring future president yan ng Pilipinas, no? Yun yung nakikita ko kadalasan na hinihiling ng mga netizen. So sana mapigbigyan, pero antayin din natin. Ito kasing taon din na to si Vice President Sara Duterte, napaka-busy din syempre. Bilang Vice President ng Pilipinas, pangalawang leader ng Pilipinas, may mga obligasyon din siya. At yun, isa pa yun, yung kanyang pamilya din, no? So antayin na lang siguro din natin yung pagkakataon na yun na gusto nating mangyari. Dahil ang dami-daming nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte, ang daming nagdadasal para kay Pangulong Duterte, at ang daming nag-celebrate nung birthday ni Pangulong Duterte, gumastos ng sarili nilang pera para ipakita yung pagmamahal at suporta nila kay dating Pangulong Duterte. So kailangan lahat yon ay madaanan at mapasalamatan. Hindi man isa-isa yung pagpapasalamat, pero gusto ko na malaman nila na bumisita kami, dumaan kami para ipakita din sa kanila yung pagpapasalamat namin dahil napakalaki ng tulong ng kanilang mga dasal. Sigurado ako nagpapalakas ng loob yun kay Pangulong Duterte. Ma'am, 3 weeks na lang before election. Last 3 questions. How do you intend to do the campaign, ma'am? To take the very schedule? Opo. Will you join sorties sa mga campaign rallies po nila? Oo. Yeah, so far ngayon, wala akong sinasalihan na rallies dahil hindi din naman magkasama yung Duterte at saka yung 2 candidates, no? Hopefully, depende sa PDP, hindi naman kasi ako member ng PDP, pero mapag-isipan nila kung paano gagawin yung mga rallies na kompleto. 12 yung voting straight, block voting na Duterte. So yun, umiikot ako, unang-una nagpapasalamat, papakita sa mga tao, binabalik sa mga tao yung pagmamahal. Ay hindi natin nakikita sa ngayon. So yun yung
pinapaintindi sa mga kababayan natin at sa mga botante. So wala pa pong plano kung halimbawa makompleto ang lineup nila na mag-join kayo sa mga meeting di advance po nila. At least your presence should be there po. Kung na ginagawa ng PRR. Oo. Kasi noong pag-uwi ko ng galing sa The Hague, meron na silang ginawang schedule. So parang ano pala, magiging ang mangyayari. Gulo nito So mangyayari pala dito, parang may pagkakataon na itong si Amy Marcos, Camille Villar ay maaaring at etong Duterte, yung 10 Duterte senatorial candidate ni Pangulong Duterte ay maaaring magsama sa isang campaign rally. At sabi ni Vice President Sara Duterte dito, oo daw, pupunta daw siya kapag nandun daw, pag nakompleto daw yung dosing Duterte senatorial candidate. So hirap nun So ibig sabihin, parang ano to, si Camille Villar, parang ang nangyari, tumiwalag na sa alyansa. Ayun ako, lagot na si Marcos, nagkakawatak-watak na sila. Si Amy, alam natin na namamangka sa dalawang ilog yan Pero si Camille Villar, ang dito, parang ang nangyari, parang hindi man siya totaling member ng PDP Laban, pero parang nangyayari kasi dito, para siyang kumalas na dun sa Alyansa Pilipinas at mas pinili niya ang Duterte. Kasi sa totoo lang unang nag-endorso po kay Camille Villar ay si Pangulong Marcos Jr. So parang kabastusan sa isang grupo sa Alyansa Pilipinas na magpapa-endorse ka doon sa kabila. Alam naman natin na kakampi natin to si Vice President Sara Duterte, anak to ni Pangulong Duterte. Excuse me. Alam naman natin anak to ni Pangulong Duterte. So naku po, delikado ka Marcos. Lagot ka dito. Kaya pala may poster na si Pacquiao kasama si Senator Bongo at Bato doon sa one-pack party list nila. Mukhang nagsisila. Sino matitira dyan? Si Abalos. Bagay, sip-sip naman kay Marcos yun, okay lang. Ang labit dito. Sarili kong observation yun, na hindi siya nag-jive doon sa schedule ng pasasalamat ko sa mga tao. Dahil pagdating ko, may schedule na ang PDP. And pagbalik ko, galing dahil kailangan ko pasalamatan yung mga tao. So kailangan ko daanan lahat yon, from Samar to Leyte to Cebu to Negros and then papuntang Mindanao. So hindi nagkatugma yung schedule namin. Pero kagabi lang ay ginagawa namin yung materials namin. Meron akong ginawang video na pwede nilang i-play sa kanilang mga rallies. At bibilisan ko yung pagpapasalamat, pag-ikot sa mga tao para makaabot ako at least man lang a few days before election day at hanapin ko kung ano yung rallies ng mga Duterte. So narinig natin doon na may mga ginawa siyang video, pero sana naman lahat ng Duterte senatorial candidate may mga video na pag-promote or pag-endorse ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung pili lang sa Duterte senatorial candidate, medyo nakakatampo. Kasi kung si Amy Marcos nga, na alam naman na natin na maaari tayong mabudol niya na naman, i-endorso ni Vice President Sara Duterte. So kailangan yung 10 Duterte senatorial na talagang
yun dapat ang pagtukusan ni Vice President Sara Duterte, dapat yun ang talagang may endorse ng gusto, no? So yun naman, pero may mga sinabi naman dito ni Vice President, pag nagkatagpo naman daw yung mga schedule nila, baka daw makita natin siya sa mga campaign ng Duterte senatorial candidate. So may ano pa rito, may isa pang tanong. Gusto ko na makuha yung reaction niyo sa sinabi ni Congressman Ortiga na kaya daw na nag-endorse kayo para makakuha nakakampi sa Senado para sa maganda to. impeachment hearing. Maganda katanungan to. Hindi ko naman masabi no kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Lagot ka, Marcos. Yan lang Ay yung ka dito. masasabi ko. May iba pang Paktay ka. So the Congress are also saying that this is your Paktay ka, Marcos. Paktay ka. Kabahan ka na. Hindi ba kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte at yung ginawa nila na injustice kay Pangulong Duterte na kinuha nila dito sa Pilipinas, sa pilitan nilang sinakay sa airplane na walang mga permiso, walang mga permits at dinala nila doon sa Hague at ipinakulong nila sa mga dayuhan. So kung makita nila, nagsabi naman ako na hindi ako kasali sa campaign na ito, ginawa ko naman yon. Pero nangyari yung kay Pangulong Duterte at nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko oo, kaya ko yan gawin dahil nagawa ko naman yan noong 2016, 2019, 2022. So it's nothing different ngayon except that nadagdagan siya nung pagpapasalamat sa mga tao dahil sanabi ko nga napakalaki ng suporta ng sambayanan kay Pangulong Duterte at ang daming kung makita ninyo sa mga paglibot namin, ang daming umiiyak at nagsasabi na ibalik dapat ang dating Pangulo dito sa... At dapat lang talagang ibalik. Dahil wala ho talaga sa konstitusyon yung ginawa nila yun. Talagang labag yun. So eto yan po yung full interview kay Vice President Sara Duterte sa mga issue po sa katulad niya pag-endorse kay Amy Marcos. At ayun, narinig naman ho natin na gagawa na or meron ding endorsement si Vice President Sara Duterte sa 10 Duterte senatorial candidate ni Pangulong Duterte. So yun po yung abangan natin at asahan at tayo rin na simpleng mamamayang Pilipino ay talagang mas doblehin pa po natin ang suporta sa Duterte sa team Duterte or sa Duterte senatorial candidate ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi nga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kapag hindi nyo sinuportahan ang PDP laban, kalimutan nyo na rin ako. Ay alam naman natin na sobrang mahal natin si Pangulong Duterte na hindi natin kaya siyang tablayin dahil nung una pa lang nakinig na tayo na wag iboto si Marcos bilang presidente ng Pilipinas, wala sanang gulong nangyayari ngayon at napakaayos po ng bansa, no? Siyempre ayoko din manalo si Lenny. Ayoko din manalo yung iba, no? So siguro mas okay sa akin na maging presidente katandem ni Vice President Sara Duterte, walang iba kundi si Isko Moreno. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!